Good evening, everyone. Welcome to our live. Jaja bustos sa hirap mabuntis. Ikaw ang takbuhan kahit may... Hi, good evening, everyone. Welcome sa live natin, mga sis. Ayan, nagbabalik na naman tayo. And this is your one and only Coach Jaja, Certified Health and Wellness Coach. 9 years na po akong nag-aalaga ng mga hirap magkaanak at nagkakaproblema ang kanilang regla. Kaya kung may kakilala kayo dyan, mga sis, na sira ang regla, hirap magkaanak, share nyo ang live natin, mga sis. Libre, walang bayad ang magtanong ngayon sa live natin. And yan ay para sa mga walang kakayahan na magpa-check up. Kasi marami ngayon nagkakasakit sa matres pero wala silang kakayahan na magpa-check up. Kaya naghahanap sila ng mga kausap nila. And yan yung dahilan kung bakit tayo nandito, mga sis. Kaya kung may mga tanong kayo, problema sa regla, hirap mabuntis, may sakit kayo sa matres, feel free to comment your questions, mga sis. Walang bayad ang magtanong sa live po natin. I-share nyo din po kung may kakilala kayo para matulungan natin sila. Okay? Ngayon, mga sisi ko, habang nag-i-start tayo at habang pumapasok ang ating mga viewers, explain muna natin kung ano-ano ba ang parts ng matres ng isang babae. Kasi marami ngayon ang hindi nakakaalam ng tungkol sa matres, ano ba yung nangyayari, bakit sira ang regla nila. So marami ngayon ang nakakaramdam, no, ng problema sa pagregla nila. So pag-usapan muna natin. So explain natin ngayon, mga sis, ang iba't ibang parts ng matres natin at ano ba yung mga functions, okay? So ito, mga sis, meron tayo ditong model ng matres ng babae. Ayan, so as usual, ganyan ang katawan ng babae, no? Okay. So ganito yung katawan ng babae and yung matres natin is matatagpuan dito sa pinakaibaba sa may puson. At alam nyo ba na yung matres natin is connected yan sa ari natin, mga sis? Sinong hindi nakakaalam dyan na yung matres natin is connected siya sa ari natin, no? Okay? So ayan, ito meron tayo ditong matres. Ayan, yung kanyang parang structure. So, ayan yung pepe natin, no? Yung kipay natin, mga girls. And connected yan sa matres. Kaya pag nagre-regla tayo, lumalabas yung dugo doon sa ating kifi kasi yan po ay nakadikit or nakakonect sa ating matres. Ayan. So, ngayon, mga sisi ko, ito may nagko-comment na. So, syempre, sasagutin na natin yan, mga sis, ha? Walang bayad magtanong, kaya mag-question lang ang mga may tanong dito dahil ngayon ay meron tayong libreng question and answer. Ayan, so walang bayad yan, mga sis. Kaya chance nyo na to, especially yung mga walang kakayahan na magpa-check up. Ayan, so si Jovi, 28. Hirap akong mabuntis, 8 years old na ang bunso ko. Okay? So bilang babae, para mabuntis tayo, of course, kailangan natin ng matres. Dahil kapag marumi ang matres ng isang babae, isa yan sa mga dahilan kung bakit hirap tayong mabuntis. Pangalawa, mga sisi ko, yung lalaki kasi, meron din silang sariling sistema. Para makabuntis sila, dapat yung itlog nila, yung kanilang ari, dapat yung mga ugat dyan walang bara, tapos malinis, ang similya nila walang infection, dapat marami at buhay ang similya na nailalabas nila. Kasi pag yung napoproduce nila ay konti lang at mahina, mga patay, kahit labasan sila, kung hindi naman buhay ang similya na yan, ay hindi talaga kayo makakabuo. No? Lalo na ito, senyales ha, na ang lalaki ay mahina ang similya niya kapag parang tubig, malabnaw. Ayan. So, observe mo yan, Ma'am Jovi. And alam nyo kasi, dito sa therapy namin, marami po talaga akong natulungan na nagkaanak. So dati hirap din silang mabuntis, pero nung nagpa-therapy sila dito, alaga sa therapy, mga sisi ko, home therapy lang kasi. So natulungan sila magka-baby. And hindi lang yon. Syempre, meron kasi akong pinainom din sa kanila. Bilang part ng therapy namin, may pinapainom ako sa kanila. At yun yung dahilan kung bakit nagkaroon ng cleansing. Ayan, so libre lang yon kung gusto mo siyang itry. 'Di ba? Hirap ka magkaanak. So para ma-cleanse ka, gusto ko ipatry sa'yo yung pinainom ko sa mga naging alaga ko na nagpa-therapy dito na hirap magkaanak. At nung ininom nila yung sis ay yes, nagka-baby sila. Pero syempre, depende yan sa katawan ng tao kung gaano siya kabilis mag-absorb. Kaya nga po, bibigyan mo na kita ng libreng sample para ma-experience mo muna kung
ano yung magiging effect sa'yo. So, kung gusto mong i-try yung libreng sample namin, sis, syempre meron din tayong libreng consult, no? Online consult yan. I-chat mo lang ako dito sa FB page ko, sis. Ayan siya. So, chat mo lang ako dyan, ha? Ayan. So, ngayon na, sis, kasi meron tayo ngayong 100 slots for free online consult. Ayan. Sa mga gustong magpa-assess. Syempre, aside from bibigyan kita ng libreng sample, i-assess din natin yung kalagayan mo. Okay? Ayan, basta chat ka lang dyan, sis. Imornida, 3 years na akong hindi dinadatnan simula nang nanganak ako. Alam nyo, kapag kasi ang babae ay nabubuntis, no, and nanganak siya, normal talaga na hindi mo nababalik ang regla. Pero sa case mo, 3 years na yan. And hindi ko sure kung naka-family planning ka ngayon kasi ang contraceptives kasi, sis, may kinalaman din yan minsan kung bakit yung regla natin ay nagiging irregular. Okay? So, alamin natin kung saan ang galing yan. At yun nga po, alam mo ba na dito po sa therapy namin, bilang part ng pag-aalaga ko, ay meron akong pinapainom sa mga kababaihan na siraang regla. Bilang cleansing. At yun talaga ang nakatulong, kaya po bumalik yung regla nila. Ngayon, normal na po ang mens nila. So, syempre, para matry mo siya at malaman mo kung hiyang siya sa'yo, sis, syempre, ayoko muna na biglain kayo eh. So, if you want to try, ililibre ko kayo, bibigyan ko kayo ng tester para maranasan nyo muna kung ano yung magiging effect niya. And uulitin ko lang mga sisi ko ha, walang bayad yung sinasabi kong pampalinis ng matres na ito mga sis. Yan yung term na ginagamit namin kasi we are following the traditional way on how to cleanse yung matres natin and how to sustain yung mga nutrients deficiency ng katawan po natin. So, kung gusto mong humingi at mag-try ng libreng sample natin, sis, okay, i-chat mo lang ako dito sa Facebook page ko. Wala pong bayad yan, sis, para maranasan mo muna, no? Perfect yan sa'yo kasi hirap kang magkaanak and possible na ang matres po kasi natin, hindi naman yan perfect na malinis talaga. Lalo na sa pagre-regla natin, nakadepend yan kasi tayo pong mga babae is naglalabas tayo ng iba't ibang emotions, stress, pagod, puyat. So, lahat yan ay may kinalaman sa pagkakaroon ng problema natin sa pagregla. So, maliban dyan, nanganak ka rin. So, pag nanganganak kasi tayo, syempre yung matres natin, nag-iiwan niya ng mga dumi. And, dapat ma-cleanse talaga natin yon. So, yun nga po ang sinasabi ko sa iyo, bilang part ng therapy ko, may pinapainom ako sa mga alaga ko kung bakit umaayos yung regla nila. And ililibre ko muna yun sa iyo para matry mo muna siya. Okay, para ma-experience mo muna kung hiyang ka. Ito po yung FB page ko, sis. Ayan, chat ka lang sa akin. Okay, so hanapin mo lang sa FB to. Ulitin ko lang, sisi ko, walang bayad yon para matry mo muna. Okay? Ayan, sa mga bagong pasok sa live natin, ako po si Coach Jaja, isang certified health and wellness coach. 9 years na pong nag-aalaga ng mga siraang regla at hirap magkaanak using or following my traditional way. So dito po, ang dami naming naalagaan na nagkakaroon sila ng mga problem sa pagregla, kagaya ni Ma'am Chacha _19. So nag-comment siya na 1 year na siyang hindi nagkakaregla. So hindi normal sa isang babae ang hindi nagreregla. Bakit? Ito po ay senyales na may nangyayaring kakaiba sa loob ng matres natin. So una, kung hindi naman kayo naka-family planning, dapat talaga mag-alala na kayo agad ngayon pa lang. Kasi alam nyo ba na ang matres natin, kapag ito po ay hindi naglalabas ng dugo or ng regla every month, itong lining kasi niya napaka-importante nito. Ito yung mga laman nito, kumakapal yan every month. So pag nagregla tayo, nalalagas siya, kusa siyang nahuhulog, at yun nga po yung lumalabas sa ari natin. So itong paligid niya, no, may lining kasi sa loob yan. So pagka nireregla na tayo, dapat malalagas yun at ilalabas natin yun sa ating kipay. Ngayon sis, pag hindi natin nailabas yung regla na yan, ang mangyayari sa matres natin is kakapal siya ng kakapal at yan ang reason kung bakit maraming babae ngayon ang nagkakaroon ng sakit sa matres. Kasi binabaliwala lang nila yon. Pag nakaka-experience sila ng hindi sila nagre-regla, deadma lang. Kumbaga parang, okay lang, darating din yan. So parang yung iba naman natatakot magpa-check up, yung iba parang,
pikit mata na lang sila. So ito sinasabi ko sa inyo ngayon, awareness yan mga sis, na huwag yung babaliwalain. Kapag nagpaparamdam na yung matres nyo na hindi siya nagme-mens, ibig sabihin sign or hudyat na ito na may kakaibang nangyayari sa paligid ng matres natin na dapat nating tutukan. Ayan. So, dahil 1 year ka nang walang regla, alam mo ba sis na meron akong pinapainom sa mga alaga ko kung bakit bumalik yung regla nila. So, bilang part ng therapy, isa yan sa mga ginawa ko. Kaya marami akong naalagaan for 9 years. Kahit i-search nyo yung pangalan ko. Ayan mga sis, proof of legitimacy. Makikita nyo naman dyan yung full name ko. So, search nyo lang yan sa Google, sa Facebook. Ayan, makikita nyo kung gaano tayo ka-legit. Ayan, so kayo na yung humusga and follow nyo na din ako sa FB. And sabi ko nga po sa inyo, para hindi kayo mabigla or magulat, gusto ko muna kayong bigyan ng libreng sample nitong pinapainom ko sa mga alaga ko na pang cleansing ng ating matres. So walang bayad yan kasi gusto kong matry nyo muna para hindi kayo mabigla, hindi kayo magulat, maranasan nyo muna kung mag-e-effect siya sa inyo. So, ganun ang gagawin natin mga sis bilang part ng therapy namin yan. So, you can also check yung ating mga natulungan, no, for 9 years. I-search nyo lang yung pangalan ko mga sis. So, if ready ka na, i-chat mo lang ako dito sis sa FB page ko. May pinapamigay po ako ngayon na libreng sample ng cleansing ko at yan ang dahilan kung bakit marami akong natutulungan na sira ang regla at hirap magkaanak. So, bibigyan ko kayo ng sample. Okay? I-chat nyo lang ako dyan. Alright? So, next question tayo. Kat, 6 months na akong walang regla. Tapos, ang discharge ko ay may green. Oh my gosh, Ma'am Shi, this is not normal kasi green ang lumalabas sa pepe mo. So, okay, ulitin lang natin. Ito yung matres ng babae, no? Ngayon, sisi ko, dahil nga may lumalabas na green sa ari mo, may kinalaman po ang pagkakaroon ng green discharge sa infection. So, hindi lang infection, baka mas matindi pa, baka viral na ito, no? Alam nyo naman, yung mga tulo or whatsoever. So, kung meron tayong mga naging partner or nakatalik na hindi natin alam kung may sakit ba siya o wala, pwede tayong mahawa dyan. And itong infection na to sa ari, nung lumalabas na green na yan, pag hindi yan nagamot, umaakyat yan sa matres natin. Bakit? Tignan nyo ang matres natin, konektado yan sa kipay ng babae. Kaya once na na-infect, yung ari ninyo mga girls, pwedeng umakyat ang infection sa paligid ng matres natin. And that is the reason kung bakit may mga babae na nagkakasakit sa matres. Lalo na kapag ang partner nila ay hindi loyal at nahahawa sila. So, ayan, pwede po tayo magkaroon ng ganun na mga sakit. Kaya, maging observant tayo, especially sa mga partners natin. So, dito Ma'am Kat, meron ako mga natulungan na ganyan. Kaya lang dun sa green, medyo red flag tayo dyan. I don't know if nagpa-check up ka na, pero kailangan ko muna kayong i-assess. Don't worry sis, walang bayad ang assessment natin para mabigyan kita ng tips, okay? Kung anong gagawin mo. I-chat mo lang ako dito sis sa FB ko. Ayan, so i-follow nyo na din para maging updated tayo and i-chat mo ako dyan para ma-assess natin anong nangyayari sa'yo and bibigyan kita ng tips kung anong gagawin mo, okay? So walang bayad yon sis. That is part of our assessment, okay? Ayan, si Ma'am Shasha naman, 3 years na akong umiinom ng gamot. Pero kapag hinihinto ako, hindi ako nagre-regla. So, naging dependent ka na, Ma'am Shasha. May mga ganyan po talaga na sanay ang katawan sa kakainom ng gamot, lalo na sa mga pills, mga pamparegla. And kapag dumating yung time na hindi na nila naiinom yung gamot na yon, since nasanay nga yung katawan natin na may gamot tayo para lang magregla, nasanay siya ngayon. So, parang fake yun na regla. Kasi nagre-regla ka lang kung kumbaga pinipilit ka ng gamot eh. Pero pag wala na yung gamot, wala na din. And hindi siya normal, sis. Kasi yung body natin dapat re-reglahin tayo kahit wala tayong iniinom na gamot eh. Ay, ganyan talaga. Kumbaga, natural mechanism yan ng isang female body na magregla. Pero dahil hindi ka nagme-mens pag walang gamot, may nangyayaring something sa loob ng katawan natin. And ano yung something na yun? Yun yung dapat nating alamin. So, ang gagawin natin sis para matulungan kita, magkakaroon muna tayo ng assessment para mabigyan kita ng tips kung ano yung next na gagawin mo. And gusto ko lang din
paalam sa'yo sis na dito po ang dami kong mga naalagaan na kagaya ninyo na sira din ang regla nila for ilang months, years na din silang walang regla. And dahil sa cleansing na pinainom ko sa kanila mga sis ay bumalik ang regla nila. So alam ko, nagtatanong ka kung ano yon. Ngayon ayokong biglain kayo. Kaya ibibigay ko muna siya ng libre lang. Okay? Walang bayad yan para matry nyo muna. Huwag nyong biglain. Kumbaga, i-try nyo muna siya ngayon kung okay sa inyo. Saka na tayo mag-usap. For now mga sis, itong cleansing ng mattress na sinasabi ko sa inyo, as a part of our therapy, syempre kailangan namin ng support para masustain namin yung mga nutrients deficiency ng katawan ng isang babae. Bakit nagkakaroon ng kalituhan yung pagregla niya? So first step na gagawin natin, if you want na matry ito for free, we have tester. So, i-chat mo lang ako dito sa FB ko. And aside from that, magkakaroon tayo ng assessment. Wala ding bayad yan para mabigyan kita ng tips kung ano yung mga pwede mong gawin para bumalik po yung mens mo. Okay? So, Ma'am Shasha, chat ka sa akin ngayon dito para malista ko po kayo for free assessment. Okay, so paano yung paiba-iba ang ovulation day? May chance bang makabuo? Oo naman sis, kasi ang ovulation talaga wala namang perfect na schedule for ovulation. So, hindi natin masabi na yung paglabas or pag-release ng itlog ng babae ay the same schedule kagaya nung nakaraang buwan. The important here is nangingitlog ka, nagpe-fertile ka, despite of the schedule. Kumbaga, hindi natin na kailangang isipin kung kailan yung perfect na schedule niya. Ang importante, nagpe-fertile ka. Okay? So, kung gusto mo sis, i-guide kita dyan kung paano to ginagawa. So, i-chat mo lang ako dito. Meron tayong 100 slots ngayon for free online consult. I-chat mo ako dito sis. Okay? Kimi, ano ang pwedeng inumin? 2 months na akong hindi nire-regla. Nag-PT ako negative. Ayan. So, Ma'am Kimi, dito po sa programa ko, dito sa therapy namin, meron talaga akong pinapainom sa mga alaga ko. Kaya umaayos yung regla nila. So, ang tinatawag namin dyan is cleansing. Ngayon sis, ayokong biglain ka, kaya kung gusto mo muna siyang itry, ibibigay ko muna siya sa'yo for free. Kasi po, ang mga babae na hindi nagre-regla, may nangyayari po yan, nakakaiba sa loob ng matres po nila, yung ovaryo natin. Kasi ang ovaryo natin mga sis, ito talaga yung parang nagiging susi para reglahin tayo. Okay, so pakita natin. So, di ba ito yung katawan ng babae. So, i-zoom natin. Yan yung matres niya. So, itong dalawang bilog na to, yan yung nagpaparegla sa'yo. Kaya lang, dahil nga 2 months ka nang walang regla, meron talagang nangyayaring hindi maganda sa loob. Kaya po ang regla ay hindi lumalabas. Ang nakakatakot kasi dyan, pag yung regla natin ay hindi lumalabas, itong lining ng matres natin is kumakapal siya. So, pag kumakapal yan, dyan nagsisimula ang pagkakaroon ng mga bukol, namamagang matres, kumakapal, bumibigat. At yun ang ayaw natin mangyari kasi mahirap gamutin ang matres, lalo na kapag nagkaroon na siya ng bukol. Kaya di ba pagka pumupunta kayo sa doktor, sinasabi nila there's no treatment. Kaya wag nyo nang hintayin kasi ang pills talaga, suporta lang ito sa sintomas pero hindi niya natatanggal yung ugat ng problema bakit kayo nagkakabukol. So, yun yung gusto nating ayusin. Ma'am Kimi, kung interesado ka, kung gusto mo, pwede kitang bigyan ng tips. And ito pa, dahil nga may pinapainom ako sa mga alaga ko na sira ang regla at yun yung nagpabalik sa regla nila, bibigyan kita ng libreng sample. Kasi para matry mo muna siya. Ayokong magulat ka, ayokong mabigla ka. So, ipapatry ko siya sa inyo, walang bayad yan para ma-experience nyo muna kung magugustuhan nyo siya. And then, saka na tayo mag-usap kapag ka naging okay na. Alright? So, ito po yung FB natin. Kung gusto nyo pong humingi ng libreng sample nung pinapainom ko sa mga alaga ko na nagpa-therapy dito, kung bakit umayos yung regla nila, ayan, i-chat nyo lang ako dito sa FB page na ito. Okay? So, Ma'am Ann, Coach Ja, ano ang best way to conceive? First of all, maraming nagtatanong yan, mga tips, schedule, calendar, and everything, mga tips. Mga sis, ang best way to conceive, step 1, kailangan alamin natin what is the root cause of the problem. Kasi,
kahit anong pagbibigay natin ng tips sa mga tao, sa mga TTC na mga couple, kung hindi naman natin alam kung ano yung reason bakit hindi sila nabubuntis, kahit anong tips pa yan, hindi yan tatalab. Kasi hindi natin alam kung saan nanggagaling ang problem. So una, pag-usapan natin bakit hindi nabubuntis ang isang babae. So ang matres kasi natin, para mabuntis tayo, dapat malinis yan. Dapat walang bukol, walang cyst, dapat yung pader ng matres okay, kasi dyan nga lalaki yung baby eh. Ngayon, yung lalaki naman, meron din kasi silang sariling organ. So, ito yung ari ng lalaki and dapat walang bara, okay? Dapat yung itlog niya, so dapat walang ano yan, walang mga barado, dapat hindi siya... Dapat yung similya niya hindi patay, dapat buhay. Kasi kung konti lang ang napoproduce niya ng sperm, mahihirapan siyang makabuntis. Kaya importante na parehas kayong malinis ng asawa mo. Diyan po nag-i-start na nagkakaroon ng problema. Kaya para mabigyan kita ng perfect guide kung paano ka mag-conceive, dapat ma-assess muna natin kung sino sa inyo ang may problema. At siya po ang aayusin natin. So, dito po, meron tayong ginagawang consult para malaman natin. So, parang assessment siya. And huwag ka mag-alala kasi walang bayad ang assessment natin. Kasi ginagawa naman ito online. And kahit nasa Luzon, Visayas, Mindanao, abroad kayo, pwedeng-pwede. So, sa mga gusto mag-try at gustong humabol sa 100 slot natin na online consult, ito po yung FB page ko. Search nyo lang yan sa Facebook, no? Makikita nyo agad yan. Ayan ang profile. So, yung profile pic dapat yellow, ha? Okay, so ayan siya mga sisi ko. Chat nyo lang ako dyan kung gusto nyong magpa-online consult. Walang bayad yun, mga sis. Anong magandang inumin sa spot-spot na regla? So, actually, meron akong pinapainom sa mga alaga ko bilang part ng therapy. Talagang yun yung naging way kaya po umayos yung regla nila. And syempre, hindi ko naman mapapatunayan sa inyo yan kung hindi nyo susubukan. Kaya po bibigyan ko muna kayo ng libreng sample kasi para ma-experience nyo kung hiyang kayo. So una, syempre, normal lang naman na makakaranas tayo ng konting pananakit ng puson. So normal yan kasi ibig sabihin o may epekto siya. Normal lang po na medyo sasakit ng konti ang puso natin. Tapos, may mararamdaman kayo na parang lalabas na parang buo-buong dugo. So, normal lahat yan kasi yan po ay part ng cleansing process natin. So, doon kasi tayo nakapokus. Yung sinasabi ko na traditional way na pampalinis ng matres. And yun nga, para hindi kayo magulat at para mapatunayan ko sa inyo, libre lang po yan. So, if you want to try at makasali kayo sa 100 slots natin, i-chat nyo lang ako dito mga sis. Okay? So, para matry nyo muna siya. Okay, next question tayo. Ma'am, ano ang dahilan ng pagmalaki ang puson? So, ang puson kasi, hindi natin masabi kung ano exactly ang nagpapalaki sa kanya. Kasi depende din yan sa body structure natin. Kung mataba tayo, baka may mga visceral fats yan. Kung kayo po ay kabagin, no? So baka kabag lang to, bloated lang. So maraming dahilan bakit lumalaki yan. Pero para malaman ko kung saan ang gagaling yung paglaki niya, magpa-interview ka sa akin, Sis Kay. Walang bayad yon para mag-guide kita kung saan siya nanggaling. So i-chat mo muna ako dito, sis, no? Para malista ko po kayo sa online consult natin. And huwag ka mag-alala kasi wala namang bayad yon, okay? Ayan, next question. Nakapag-pap smear na ako and gram stain. Ano daw? Nakapag-pap smear na ako and gram stain. May isang anak pero hindi makabuo ng second baby. So, yun nga, hindi po ito mangyayari sa inyo, madam, kung walang naging dahilan. Kaya po hindi kayo nagkaka-baby ulit kasi possible na may naging issue or problem sa loob na kailangan nating alamin kung ano yun. Kasi minsan may mga babae na after nilang mga anak, nagkaroon ng problem sa matres nila. Or, yung sistema ng katawan kasi natin nagbabago habang tumatanda tayo, habang nagkakaedad yung matres natin, maraming nangyayaring changes.
So, yun ang isa sa reason. Kasi hindi naman tayo forever na bata. Hindi porket nagbuntis tayo dati ng mabilisan is sa second baby natin, magiging mabilis ulit. Kasi nga, depende yan kung wala namang nangyaring problema. Kaya para ma-assess natin yan, madam, magpa-interview ka sa akin para maturuan kita. So, wala namang bayad yung assessment natin. Ito po ay para malaman lang natin kung saan po nanggagaling yung problem. So, meron tayong 100 slots na free online consult ngayon. Habol ka lang sis, no? Ito yung FB page natin. Ayan, i-chat nyo po ako dyan for free online consult. Meron pa naman po tayong slots ngayon. So, sabi ko nga, 100 slots ito. So, lahat ng nagme-message ngayon, nakikita ko naman kayo kung nag-chat kayo. And after this live, sasagutin natin lahat yan. Okay, so merong mild inflammation na nangyayari. Ibig sabihin, may nakita doon na parang konting maga. So, hindi pa siya ganun kalala. No? So, i-send mo sa akin yung result, Madam Mrs. Iglesia, para malaman natin saan ang gagaling ang problem. Kung meron ka pang picture ng result mo, ipapaliwanag ko yan sa inyo. Basta i-send mo muna sa akin yung result para kompleto. Okay, si Ma'am Athalia naman is, mayroon siyang endometriosis. Okay, so pakita ko sa inyo yung itsura ng endometriosis. Ayan. So kung makikita nyo mga sisi ko, 'di ba? Grabe yung effect ng endometriosis sa matres natin. Bakit? Kasi nakita nyo may mga itim-itim, no? Nagkaroon ng itim-itim yung matres natin. So imagine niyo, ito yung katawan natin, tapos ito lang yung matres natin. Maliit lang naman yung matres natin eh. Lumalaki lang siya pag nabubuntis tayo. Tapos yung paligid niya mga sisi ko, ayan. No? So, yung paligid ng matres natin, ayan siya. Itong lining ng matres natin pala. Wait, dito mas maganda. Itong lining ng matres natin, itong parang letter V na to. Ang tawag dyan is endometrium. So, kapag may endometriosis po tayo, yung laman ng matres natin na dapat nandito lang siya sa loob, lumalabas. Tumatagos, lumalabas. So, hindi naman dapat yun. Kasi ang lining ng matres natin, dapat talaga nasa loob lang yan. Kaso nga, lumalabas na po siya. Pwede siyang mapunta dito, mapunta dyan. Para siyang lumalabas sa kanyang comfort zone. At syempre, masakit yun kasi may lugar sa katawan natin na abnormal. Kasi hindi naman pwede na nandun yung laman. Nasa loob lang dapat siya. Kaya pag nagre-regla, sumasabay at nagre-react po yung laman na yun. And nagkukos din siya ng pamamaga, pangangapal ng matres. So, hindi makalabas yung dugo na yun. No? Na-oxidize na siya kaya siya nagkaroon ng itim-itim. Kasi na-stuck yung regla eh. Hindi siya makalabas. Ganyan ang nangyayari sa mga endometriosis patient. Yung regla nila, hindi siya makalabas. Kasi nga, walang way. Kumbaga na-trap siya doon. Nakulob siya. Yan yung sinasabi ng mga matatanda. Kasi yung matatanda talaga natin noon, may alam sila sa nangyayari sa mga katawan nila. Pero hindi nila ma-explain through scientific basis. Kasi ang mga matatanda, hindi pa naman sila nag-aaral noon, di ba? Wala pang ganong kaalaman dati. Kaya magagaling yung mga lola natin eh. Na ano nila yan. Kumbaga nasi-sense nila na there's something wrong sa kanilang katawang babae pero hindi nila ma-explain kasi nga hindi sila nag-aral. Yun yung nakakasad doon. Kaya nagkakaroon sila ng parang mga hint. Kumbaga, ay may keyword na ako pero hindi nila matumbok kung paano sila i-explain. Pero totoo yung sinasabi ng mga matatanda na mayroong mga regla na nakukulob at hindi nga po sila makalabas. At sa science, ganito siya. May mga regla na natatrap sa loob na hindi makalabas dahil nagkaroon ng abnormality. So, yung laman ng matres lumalabas at naiipon doon, hindi sila makalabas. Yan ang endometriosis. Alam nyo ba, yung ibang may endometriosis, hindi na sila nagkakaregla. Bakit? Kasi nga, yung laman ng matres nila, nagre-react doon sa labas. Yun yung nakakatakot eh. Alam nyo, yun yung, hindi naman sa pananakot ha. May vlogger kasi na nagkaroon ng endometriosis. Isa siyang online seller ng mga RTWs, mga parang assorted yung mga products niya. And sa sobrang busy niya na tao, hindi niya na pinapansin yung kanyang lifestyle.
And nagulat na lang siya na yung endometriosis niya ay naging cancer na. Kaya advice ko sa inyo, pag meron kayong endometriosis at napansin nyo na umiinom na kayo ng pills, marami na kayong na-take pero parang hindi naman sila gumagaling, ano kayo, mag second opinion kayo. Gumawa kayo ng ibang hakbang. Kasi kung nafe-feel naman ninyo na parang, ay nako, inikot ko na lahat ng napakagaling na doktor, bakit ganun? Bakit hindi siya gumagaling? So, maaari po na walang pagkukulang dun sa doktor. It's just that, ikaw mismo ang may problem. Baka yung lifestyle mo din, o kaya naman, napabayaan, 'di ba? So, alam nyo yun, hindi naman nagkukulang ang mga gamot. It's just that mayroong kinalaman yan sa mga ginagawa nyo. And yan nga po yung importante kasi dito sa therapy namin, bilang part ng therapy namin, hindi kami nakapokus sa gamot lang. Although ako po, may pinapainom talaga ako sa mga alaga ko na yun din po talaga ang isa sa mga dahilan bakit namin sila natutulungan, nagiging successful, nawawala yung endometriosis nila. Pero grabe yung hirap na pinagdaanan namin sa totoo lang. Pero, hindi ko kayo bibiglain. Kung gusto nyong itry yung pinapainom ko na cleansing, kaya luminis yung matres nila, bibigyan ko kayo ng sample at walang bayad. Okay? Lalo na yung mga mahilig sa fast food. Ayan, sabi nga ni Ma'am Kay, di ba fast food? Ayan, yung mga laging puyat, pagod, hindi nag-iingat sa kinakain. Hindi sila, kumbaga, walang pahinga, stress, puro trabaho. Isa yan sa factor kung bakit lumalala. Kasi kung pagkain lang, hindi naman Kasi naitatain naman natin at naiihi natin yung mga pagkain Kahit kumain tayo ng mga fast food na yan, lumalabas pa rin yan sa katawan natin every day. Lalo na kung hindi naman tayo nagkakaroon ng problema sa pagdumi or pag-ihi. So, meaning to say, yung mga lason na ilalabas naman natin yan sa pagdumi, pawis at ihi. Pero yun nga, ang stress, malaking factor din yun. Yung pagod, puyat, 'di ba? Kakaisip, stress, lalo na yung mga babae na working. Ayan, so nagkakaroon siya ng problema. And yun nga po, sabi ko nga sa inyo, ako kasi, nagte-therapy ako ng mga may ganitong sakit. And ang sinusunod namin is traditional way. No? So first, hindi ko kayo bibiglain, lalo na yung mga iba, syempre yung trust issue, 'di ba? Hindi naman natin maikakaila na since online nga tayo, is may mga babae na hindi sila nagtitiwala agad, lalo na online lang. Kaya ang gagawin natin mga sis, para hindi kayo mabigla, bibigyan ko muna kayo ng libreng sample. Kasi para matry. Correct sisi ko, kasi eto sa tagal kong nag-aalaga ng mga may problema sa matres online, marami ako mga nakilala na wala silang pampacheck up. Kahit pilitin ko sila na magpa-check up sila, wala nga daw silang pera. At hindi natin sila masisi kasi hindi naman tayo pare-parehas ng estado ng buhay natin. Maaring yung iba, nagpupumilit magpa-check up, binabash nga ako kasi pa-check up, ganyan. Oh, yes, we understand that. Lalo na, nasa medical field naman kami. So, alam namin na yun talaga ang dapat. The problem is, wala nga po silang pera. So, yun yung nakakalungkot. Kaya yan yung dahilan kung bakit tayo nag-a-advocate ng ganito kasi maraming mga babae na wala pang alam sa nangyayari sa matres nila. And kahit gusto nilang gamutin yun, magpa-check up, pero kulang na kulang pa sila sa budget. Kaya mabuti na lang, meron tayong ginagawang ganitong live para malaman ng iba. This is an awareness para lahat ng mga kababaihan, 'di ba? Matuto sila. Malaman nila ano ba yung nangyayari sa kanila. Okay? Ayan. So, kung gusto mong itry yung libreng assessment ko, kung gusto mong itry, meron tayong libreng cleansing na ito yung pinapainom ko sa mga alaga ko kaya talagang lumilinis yung matres nila. And yes, may free sample tayo. Ito po ay para, alam nyo yun, para ma-experience nyo muna, para hindi kayo mabigla. Kung sakali na hindi nyo nagustuhan, you may go. Pero kung nagustuhan nyo, saka na lang natin pag-usapan yun. So, ito po yung FB page ko sa mga gustong mag-try. No, meron tayong libreng sample dito. Ayan po yung FB page natin. Pwede kayong mag-chat dito, mga sisi ko. Kasi ngayon, meron tayong free 100 slots. Ayan, so wala po siyang bayad. Yan po ay para ma-experience nyo muna.
kung papaano ba, ano ba yung mga process natin dito sa therapy, and kung wala talaga kayong pera, ayun nga po, bibigyan ko kayo ng libreng sample. Okay, next question. Ma'am Nathalie, merong implant ako, walang mens, at pag nagkakaroon ako, inaabot ng 3 months. So, masakit yung puson ko. Ito na. So, sisi ko, dahil naka-implant ka, pakita ko sa inyo sinong hindi nakakaalam about implant. Okay, so yung implant ganito yan. Para sa mga babae na gustong mag-birth control, like ayaw nila mabuntis, o kaya naman yung iba na nakakaroon ng heavy bleeding, nire-recommend ito ng mga espesyalista. So, pero ang main purpose talaga nito is para hindi kayo magbuntis. Ganyan ang implant. So, ito, ganito yung ginagawa. Parang merong stick na ganyan. And, sa mga ganitong cases kasi, hindi talaga ako totally nag-aalaga ng mga naka-implant, naka-family planning. Kasi po, yung mga babaeng naka-implant, family planning, ganyan, contraceptive, may mga gamot po kasi yan sa loob na nakaka-apekto talaga sa pagregla. Kaya pag kayo ay naka-implant, makaka-experience talaga kayo na hindi kayo rireglahin. No, normal yun. Kasi nga, gamot ang tumatakbo sa katawan nyo. 'Di ba? Kaya yung iba natatakot sila kasi sinisira nito yung natural na mekanismo ng katawan natin. Pero hindi ibig sabihin ay delikado agad. Ngayon, may mga babae kasi na hindi hiyang. At yun nga ang nakakalungkot kasi not for all talaga, not advisable for everyone ang pagpapa-implant, pills at injectable kasi may mga babae na hindi kinakaya ng katawan nila yung epekto. 'Di ba? So, ibig sabihin, hindi talaga siya para sa lahat. Kaya nga yung ibang babae, nagpapapalit-palit sila ng family planning. Kapag hindi sila nahiyang sa pills, lumilipat sila sa Depo, lumilipat sila sa ganito, sa implant, minsan IUD, no? So, ayan, sobrang grabe ang epekto ng mga yan. Matapang ang mga gamot na content ng mga ganitong family planning. Kaya yung iba, pagka hindi sila hiyang dun sa isan, lumilipat sila sa ibang contraceptive. Kasi totoo, may side effect po yan. No? Kaya hindi ako nag-aalaga ng mga naka-implant kasi ito po ay kailangan mong dalhin sa doktor. Dahil sila po ang naglagay niyan, sila ang fully educated sa mga ganitong process. This is not a natural way para kontrolin ang hormones ng isang babae. Artificial siya. Kaya kailangan kung sino ang naglagay, doon tayo lalapit. Okay? Kaya mas maigi pagka ganyan, punta na kayo sa doktor kung naka-implant kayo. Sila ang makakasagot sa inyo kasi sila ang may alam dyan eh. Sila po ang marunong maglagay niyan. This is an artificial na mga hormones. So, hindi tayo pwedeng mag-recommend dyan or mag-advise. Okay? Ayan. So, dun lang tayo sa totoo. Kasi ako talaga, pag sinasabi ko na kaya ko pang sagutin yung mga tanong nyo, kakayanin ko. Pero pag hindi na, sasabihin ko yan mga sis. Kasi hindi naman po tayo dito nagagawa-gawa ng kwento. No? Awareness po ito. Yes, about Depo users, ganyan naman si Depo. Ayan. So, Depo, Provera, yung mga babae na ayaw magbuntis. Ito po ay isang uri ng family planning. So, yan ay para sa mga babae na ayaw din magbuntis, no? Para siyang bakuna, mayroon siyang hormone sa loob para hindi kayo mabuntis o kaya pinapatahimik niya yung ovary natin. Umaakyat yan dito eh. So, ini-inject sa braso pero dito talaga ang target niya sa ovary natin para hindi ito maglabas ng itlog. So, matotal, pinapa-shut up niya no, yung ating ovary para hindi siya mag-release ng itlog. Tapos, yung lining ng matres natin, pinapapayat niya. Kaya kahit na makipagbembangan ka, hindi ka mabubuntis. Kasi, pinapapayat niya yung lining eh. 'Di ba? Kaya nga siya family planning. Ayan. And kapag nakaganyan kayo, syempre, talagang ang regla nyo ay masisira kasi kayo po ay kontrolado na ng mga gamot. May mga content po itong Provera na ito na talagang kayang-kaya niyang i-manipulate yung katawan ninyo. So, dun tayo sa totoo talaga. Yan ang totoong paliwanag about Depo. Okay, kung implanon si ma'am at wala naman daw siyang nararamdaman na masama, meaning hiyang ka. And congratulations kasi pinagpala ka sis dahil alam mo maraming babaeng nag-implant na maraming reklamo.
And dahil nga ikaw ay nag-implant ka, walang nangyaring hindi maganda sa'yo, okay ang pakiramdam mo. Meaning to say, hiyang ka sis. And good news yan sa'yo, lalo na kung nagpa-family planning ka. Tapos, 'di ba, yung pills. IUD, let's see. Tignan natin sis kung meron ako dito kasi wala ata akong picture ng IUD. Nakaraan meron ako dito. Ay, ito, okay. So, sa IUD naman, ito ha, birth control din siya. So, yung mattress natin, pinapasukan siya ng parang letter T na apparatus. Ayan siya. So, ganyan. Ako naman, ayoko nito kasi maraming reklamo ang mga kababaihan na kapag sila daw po napasukan ng ganyan, pag nakikipagbimbangan daw, masakit. Parang may natatamaan sa loob. Ayan po siya. So, yan ay isang uri din ng family planning para kayo ay hindi mabuntis, no? Sa mga misis na ayaw mo nang mag-anak. Ayan. Norifam, same. Ito po ay injection din na may hormones. Kumokontrol din yan sa matres natin. Kapag tinurok yan sa inyo, papakalmahin niya yung matres nyo para hindi siya magbuntis. So matotal, isa din siya sa mga hormones. Pinipigilan niyang kumapal yung lining ng matres natin. Kasi pagka kasi yung matres natin, maganda yung lining, madali yan kapitan ng baby. No, kaya pagka nag-Norifam kayo, i-inject yan sa inyo, so hindi kayo mabubuntis. Kasi nga, papanipisin niya yung lining. Kumbaga, pinipigilan niya na kumapal to. Ayun. Kung may IUD ka ma'am at hindi mo ramdam ang uncomfortable na feeling, ibig sabihin, maganda siya sa'yo. Ibig sabihin, hiyang ka. Kaya dun sa mga babae na naka-birth control, tapos wala silang naramdaman talaga ng mga side effect. Congratulations guys, kasi ibig sabihin, kapag nawala ang string ng IUD, sis, kaagad punta na sa doktor. Kasi paano matanggal yan? Mahirapan yan, no? Punta na agad sa doktor para maano nila yan, maayos nila. Yes, hindi po talaga duduguin kasi pinapapayat nga ang lining ng matres mo. Ganyan ang mga family planning. Kokontrolin nila, imamanipulate nila yung katawan nyo para hindi kayo magregla. Sa PCOS, ayan. So, good question. Ayan. So, ito suki ng lahat si PCOS. Kapag may PCOS ang babae, mga sisi ko, ang unang-una talagang pinupunteriya niya is ito. Ito yung target. Kapag may PCOS tayo, nagkakaroon ng problema yung ovaryo natin. Ganyan ang itsura. So, PCOS kasi, ang full niyan, ang meaning niyan talaga is polycystic ovarian syndrome. Polycystic ovarian syndrome. So, ayan, nakita nyo naman mga sis, diba? Okay, wait lang. Okay, may isa pa akong picture dito Ito. Okay, so ito yung PCOS. Sa nagtatanong, ito si ma'am nagtanong siya about PCOS. Yung PCOS po kasi, ang unang tina-target na problema is itong ovaryo natin. Itong dalawang bilog na to, 'di ba? Ito yung katawan ng babae. Ito yung matres niya. Tapos yung matres niya may nakakabit na dalawang bilog which is yung ovary natin. So yung ovary na yan, nagkakaroon ngayon ng bukol-bukol na maliliit. Cystic nga, mga cyst. Pero yung cyst na yun naman, tubig ang laman. Parang fluid-like siya. Parang butlig lang siya. Kasi kaya po nangyayari yun, dahil nga po hindi siya naglalabas ng itlog. Hindi pumuputok yung itlog, nagiging cyst lang siya. At yan ang dahilan kung bakit nasisira ang regla ng mga may PCOS. Kasi ibig sabihin nun, dumadami na yung mga polycysts niya. Sabog-sabog kasi yung hormones So yun ang dahilan din bakit ang mga PCOS patient ay nakakaramdam sila ng iba-ibang sintomas. So, yung ovary ng PCOS, tignan nyo mga sis, Ayan siya. So, nagkaroon ng mga bilog-bilog. And, yung mga PCOS patient, ang bilis nilang tumaba. So, pag nag-diet naman, nagwo-work naman. Pero, once na tinigil na naman nila yung diet, ayan na naman. Tapos, nagkakaroon sila ng bigote, parang panglalaki na hormones, no? Tumataas yung androgen. So, ayan, nagkakaroon sila ng
bigote, and nagkakaroon ng maraming pimples. So, etong PCOS, ang dami kong naalagaan na ganito, and alam nyo ba, naging successful kami. Nung una, sinabihan daw sila, walang gamot sa PCOS. Hindi na kayo gagaling, hindi na kayo magiging okay, talagang ganyan na yung regla nyo, hindi na kayo mabubuntis. Tinatakot talaga sila, pero alam nyo ba, nung nagpaalaga sila dito, naging successful, nawala yung mga bukol. Pag ultrasound ha, as in nawala itong mga puti-puti, yung mga parang bilog-bilog na yun. And after 2 months, nabuntis sila kaagad. Kasi nga, wala na yung hadlang. Yung egg cell niya, pumuputok na yung, nag-ovulation na kaya nawawala. Totoo po talaga na ang PCOS nabubuntis. Kaya yung iba pag may nanakot sa inyo na hindi ka na magkakaanak, hindi kayo mabubuntis, may PCOS kayo, huwag kayo maniniwala kasi ang mga PCOS, nagbubuntis po yan. Marami akong naalagaan na PCOS, buntis na sila ngayon. Ang dami na nilang anak. Ayan. So, sa totoo lang, part ng therapy namin, may pinapainom kaming cleansing para luminis yung matres nila. And sabi ko nga sa inyo, bibigyan ko kayo ng libre lang para masubukan nyo siya. So, isa yan sa mga nakatulong sa mga alaga ko. Maliban sa pagte-therapy, talagang pinainom ko sila nito at yan yung dahilan bakit sila nagkaanak. So, sabi ko nga po sa inyo, hindi ko kayo bibiglain. Libre lang yan para matry nyo muna, lalo na sa mga nagkaka-PCOS dito. Bakit kailangan na linisin ang matres ng PCOS? Ovary naman ang may kinalaman dyan. So, explain natin. Ito yung matres ng babae. Yung matres ng babae, merong nakakabit na 2 bilog. So, yan yung ovary. Ngayon, kapag ang ovary ay hindi nagtatrabaho dahil sa PCOS na yan, no, tinitira niya talaga to itong 2 na to. So, ang matres natin, pag hindi yan nagregla, kakapal ng kakapal yan. Itong lining na to. So, kaya yung iba, dati PCOS lang ang problema nila, bigla na nagkaroon na sila ng endometriosis, no? Nagkaroon ng problem yung lining. Dati naman, ovary lang ang problema. Dahil sa PCOS lang naman nga yan. Bakit ganun? Pati yung matres natin, nagkaroon na ng bukol, myoma, endometriosis. Kasi nga, pabayaan. Hindi po sila na-treat ng maayos. Hindi nila na-manage yung sarili nila, kaya po lumala ng lumala. At ang PCOS kasi napakalawak ng saklaw nito. Hindi lang isang word ang mag-e-explain sa PCOS. Napakarami at iba-iba ang level, ang stages ng PCOS patient. So, iba-iba ang paliwanag dito. Kaya po, yung mga nagpapaalaga sa akin na merong PCOS, which is, ang ginagawa namin is natural way on how to manage ng PCOS. So, iba-iba ang ginagawa namin sa kanila. Depende kung malala na o hindi pa. Kaya magkakaroon muna tayo ng libreng online consult. So, sabi ko nga po sa inyo, bago ako tutulong, magkakaroon muna tayo ng online consult. Libre lang po yan. Walang bayad para mabigyan ko kayo ng guide. So, ito yung account ko sa FB. Sa mga gustong Wait lang mga sis. Ayan. Ayun na nga mga sis. PCOS ako at thin endometrium. Kapag PCOS kayo at thin endometrium, example, ito yung matres natin, ito naman yung ovary. So, kapag kayo po ay thin endometrium, ibig sabihin, nagnipis na yung lining ng matres nyo. So, yung pagnipis kasi ng matres, hindi naman ibig sabihin yan, problema ka agad. Maaari po na nung nagpa-ultrasound kayo is katatapos lang ng regla nyo, kaya po manipis pa yung nadedetect doon sa ultrasound. Ngayon, kapag kayo kasi ay malapit na magregla, ang nakikita doon is thick endometrium. Pero kapag kayo po ay fertile, tapos thin pa din ang endometrium ninyo, abnormal yun. Ibig sabihin, may nangyayaring hindi maganda sa loob ng matres natin. Okay, so may hindi magandang nangyayari. Ito po siya, sisi ko. So, kailangan anuhin natin yan. Wait lang, anong nangyari? Lumabo ata.
Ayan. Possible ba magka-PCOS after mga anak? Yes. May mga babae na after mga anak, doon nila na-detect na meron silang PCOS kasi syempre may ultrasound na, nakikita na doon. What if may PCOS at the same time may endometriosis? Ito, dalawa-dalawa ang problema na kailangan nating ayusin dyan. So, sa totoo lang, walang specific na gamot for PCOS and endometriosis. Kasi nga dito, ang ginagawa namin is therapy. Pangalawa, meron kaming tinatawag na cleansing. Natural cleansing para luminis yung mattress natin and para ma-prevent na mag-trigger yung pagkakaroon natin ng PCOS. At saka yung mga symptoms na binibigay niya, tutulungan namin kayo na makontrol yun. So, part ng therapy namin, may pinapainom kami sa mga inaalagaan namin. And yun yung dahilan bakit nagiging successful. Nawawala yung mga bukol-bukol nila sa ovary, yung regla nila umaayos. So, ayoko kasi kayong biglain mga sis. Kaya nga sabi ko, 'di ba, libre lang 'to. Yung therapy at yung cleansing na sinasabi ko sa inyo para ma-experience nyo muna. Ililibre ko muna kayo para ma-try nyo muna siya. So, walang bayad 'yon in order for you to experience para nyo muna siya, para malaman nyo muna siya kung mag-i-effect ba siya sa inyo, kung ano yung mararamdaman ninyo. So, ang gagawin nyo lang sa mga gustong mag-try, no, ng libreng, sinasabi ko sa inyo na pinainom ko sa mga alaga ko, libre lang to mga sis. Wala mo nang bayad, lalo na sa mga nasisira ang regla, may sakit sa matres, free po yan. And aside from that, meron din tayong libreng online consult. Wala din pong bayad yun kasi para ma-assess natin kung saan nanggagaling ang problema. Kaya itong programa namin, tumagal talaga siya ng 9 years kasi hindi kami nananaga ng mga tao. Lalo na doon sa mga walang kakayahan na magpa-check up. Kasi hindi lahat afford hindi lahat ng tao mayroong pera. Kaya kung gusto nyo muna na matry, no, kung gusto nyo ma-experience muna siya kung okay ba sa inyo. Syempre, ayaw natin ng padalos-dalos, lalo na online to. May ibang tao na may trust issues, kaya para matry muna nila yan, bibigyan ko kayo ng libreng cleansing. Yes, Edwin Soriano, lahat kayo bibigyan ko. Ang gagawin lang po ninyo para makuha nyo yun, i-chat nyo ako dito sa FB page kasi meron din tayong libreng assessment na gagawin. Siyempre, aalamin ko din kung PCOS ba talaga kayo kasi baka mamaya yung iba sinasabi lang nila PCOS sila pero hindi naman pala sila PCOS, diba? Kaya kailangan natin ng libreng assessment. And uulitin ko lang mga sis, Luzon, Visayas, Mindanao, abroad, pwede po kayo dyan. And yung assessment natin is walang bayad yan. Online ang gagawin natin. Kaya kahit nasaan kayo, pwede kayo dito mga sis. Okay? Ayan. Tapos bibigyan ko pa kayo ng libreng sample ng pinapainom ko sa mga alaga ko. Kaya po, nawala yung mga... Ayan, so... nawala yung kanilang mga problema. So, ito mga sis, explain ko sa inyo ha. Tingnan nyo yung mattress ng babae. Marami yan siyang ugat. No? So, akala ng iba, parang typical na mattress lang. Pero, as you can see mga sis, yung mattress natin, marami pala tong ugat. Connected sila sa isa't isa mula sa ovary, may mga arteries, ayan. And yung mga dugo, dyan din siya dumadaan. Ayan, 'di ba? So napakahiwaga. Akala ng iba yung mattress parang ano lang, parang plain lang na ganito. Akala ng iba kasi yan yung lumalabas sa Google yung mga ganyang itsura ng mattress. Pero hindi nila alam, merong mga ugat ang mattress natin. Kaya pag nagre-regla tayo, nakakaramdam tayo ng sakit. Ansel, so ano ang adenomyosis? Okay, pakita natin yung picture ng adenomyosis. Okay, so ito naman si adenomyosis sisico. Ayan, so kung mapapansin nyo, grabe yung nangyari, 'di ba? Yung mattress parang naging bulge, naging bulky, kulang na lang parang maging bola na siya kasi nga namamaga, bumibigat, kumakapal. At dito, yung mattress natin, yung lining ng mattress dapat kasi nasa loob lang siya. So, ang nangyayari, so mas maganda to. Ito, nandito lang dapat yung laman ng mattress. Pero dahil may adenomyosis ka, lumalabas siya, tumatagos na siya dito sa muscle layer. Pag sinabing muscle layer ng mattress, matigas yun. Kaya umaabot siya doon. At
ang sakit nun mga sis. So mabigat siya, namamaga. Alam niyo yun, 'di ba? Skin pa nga lang natin pag namamaga tayo. Pag namamaga siya, 'di ba? Parang may something bumibigat, masakit, 'di ba? So ganun din ang adenomyosis. Kaya yung ibang babae nag-heavy bleed talaga sila. Grabing lakas ng regla nila pag may ganyan sila. Okay? Ayan. So, yun nga. Pero dito, sisi ko, good news naman. Kasi yung mga alaga ko, meron akong pinainom sa kanila na cleansing talaga. Nakatulong to. Kaya po, ang bilis nilang gumaling sa adenomyosis nila. And sabi ko nga sa inyo, bibigyan ko kayo ng libreng sample para hindi kayo mabigla nang sa ganun, ma-experience or maranasan nyo muna yung effect kung magugustuhan ninyo. So, wala yun bayad. Bibigyan ko lang kayo, parang tester lang siya. So, ito po yung FB page ko. Buksan nyo lang yan. Punta kayo sa FB nyo, sa Blue app. And i-check nyo yan. Then, doon po tayo mag-usap. Okay? Normal ba na yung parang may lumalabas sa puwerta ng babae? Hindi siya normal. Pero depende kasi hindi ko naman nakita. Hindi tayo pwede mag-diagnose dito, no? Kasi isa yan sa mga disclaimer natin dito, sis, na hindi tayo pwedeng mag-conclude ng mga ganyan. Lalo na pag sinabing bukol. Kasi minsan ang ari, meron naman talagang bukol na parang nakakapa sa bukana. Pero kung yan ay bukol na tumubo talaga sa labas ng ari mo, baka Bartholin cyst yan. So, hindi natin sure. The best thing talaga is magpa-check up kayo. Nag-i-spotting yung pag-start ng reglas biglang hindi natutuloy. Ayun. So, Ma'am Eve, parang hirap na hirap yung regla natin, 'di ba? Parang may something. So, hindi normal ang ganun na nag-spotting lang tapos hindi tumuloy. Ibig sabihin may pumipigil sa paglabas ng regla natin at kailangan nating alamin kung ano 'yan. So, pwede naman kitang i-free consult, sis. Meron tayong assessment ngayon para mabigyan kita ng tips. So, sabi ko nga, wala naman siyang bayad para lang malaman natin. And sa mga ganyang cases, alam nyo, madali lang yan. Mas maaagapan pa yan kasi yung iba nga, wala talagang regla na lumalabas sa kanila. Ayan. Okay, mga sis, nag-overheat yung cellphone ko. Ayan, so, mga sis, I'll be back after 30 minutes. So, yung mga hindi pa nakakapag-message sa akin, i-message nyo na ako agad, mga sis. I-follow nyo din ako para pag nagla-live ako, mabilis kayong ma-update, okay? Thank you so much. Babalik ako, mga sis, I'll be back. Thank you. Nag-overheat ang phone.